Sa makulay at madalas ay mapanuring mundo ng libangan sa Pilipinas, ilan lamang ang mga personalidad na nakakapanatili ng kanilang integridad at respeto sa loob ng mahabang panahon. Isa si Dominic Ochoa sa mga pangalang tumatak hindi lamang dahil sa kanyang itsura kundi dahil sa kanyang husay sa pag-arte at aking kabutihan bilang isang kasamahan sa industriya. Ang kanyang kwento hindi lamang tungkol sa pagsikat, ito ay tungkol sa pagsisikap, pagkakaibigan at ang mga pagpili sa payapang buhay sa gitna ng ingay ng kamera. Si Dominic Power Ochoa ay sinilang noong ika-4 na Agosto taong 1970. Siya ay nagmula sa isang pamilyang may sapat na katayuan sa buhay at lumaki sa Maynila. Bago pa man sumagi sa kanyang isipan ng pagpasok sa pag-arte, si Dominic ay mayroon ng malino na landas na tinataha. Nagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Business Administration Major in Marketing sa San Beda College. Ang kanyang pinagmulan ay hindi direktang konektado sa showbiz kaya naman ang kanyang pagpasok dito ay may tutuloy na isang aksidente o tadhana. Maraming hindi nakakalam na bago siya naging isang ganap na aktor, si Dominic ay nagtrabaho muna sa mundo ng serbisyo at korporasyon. Naglingkod siya bilang isang flight attendant para sa Saudi Arabian Airlines. Ang karanasang ito ang naghubog sa kanyang disiplina at pakikitungo sa iba't ibang uri ng tao. Ang pagiging isang flight attendant ay nangangailangan ng pasensya at husay sa komunikasyon. Mga katanging kalaunan ay nagamit niya sa kanyang karera sa harap ng telebisyon. Bukod dito, nagtrabaho rin siya sa marketing department ng ilang kumpanya kung saan naging formal ang kanyang pagsasabuhay sa kursong kanyang tinapos sa kolehiyo. Ang simula ng kanyang karera sa showbiz ay naganap noong kalagitnaang dekada 90. Nadiskubre siya sa pamamagitan ng ilang patalastas sa telebisyon bago siya tuluyang kinuha ng ABS-CBN Talent Center na kilala na ngayon bilang Star Magic bilang bahagi ng Star Circle Batch 4 noong 1996. Kasabayan niya sa batch na ito ang ilang malalaking pangalan tulad ni Dimples Romana at Jericho Rosales. Ang kanyang unang malaking exposure ay sa programang Esperanza kung saan nakasama niya si Judian Santos, ngunit ang tunay na nagluklok sa kanya sa rurok ng kasikatan ay ang kanyang pagiging bahagi ng grupong Watamen kasama si Rico Yan at Marvin Agustin. Binuo nila ang trio na minahal ng sambayanan. Sa programang gimmick at kalaunan sa sarili nilang sitcom na Watamen, naging simbolo si Dominic ng isang matapat, nakakatawa at maasahang kaibigan. Ang kanyang pagiging boy next door na may halong pagkamature ang dahilan kung bakit siya nagustuhan ng mga Pinoy. Hindi siyang typical na leading man na nakasandal lamang sa pagpa-cute na imahe. Nagpakita siya ng versatility sa drama, komedya at maging sa pag-host. Ang masa ay nakakita sa kanya ng isang kuya o isang matalik na kaibigan na madaling lapitan. Sa kabila ng malinis na imahe, hindi nakaligtas si Dominic sa mga intriga at kontrobersiya na bahagi na ng buhay artista. Isa sa pinakamatunog na issue sa kanyang buhay ay ang kinasangkutan nilang kaguluhan sa isang bar sa Makati noong huling bahagi ng dekada 90. Nasangkot ang kanyang grupo sa isang pisikal na sagupaan laban sa ibang mga kalalakihan dahil sa di umunoy hindi pagkakaunawaan tungkol sa isang babae. Bagamat naayos ang issue, naging mantsa ito sa kanilang malinis na imahe bilang mga huwarang kabataan noon. Ang insidenteng ito ay naganap sa ABS Skylab sa Glorieta kung saan naging sentro ng usap-usapan ng kanilang seguridad at ang pressure ng pagiging sikat. Pangalawang kontrobersiya na naging usap-usapan ay ang tungkol sa kanyang mga naging karelasyon bago siya magpakasal. Noong panahon ng kasikatan ng Watamen, madalas siyang iugnay sa iba't ibang aktres kabilang na ang seryosong relasyon nila ni Jana Victoria. Ang kanilang paghihiwalay naging laman ng mga tabloid dahil sa mga alegasyon ng third party at ang hirap ng pagsasama sa ilalim ng pampublikong mata. Maraming mga nagulat na matapos ang kanilang ilang taong relasyon na nagresulta sa mga haka-hakang hindi naging maayos sa kanilang pamamaalam sa isa't isa. Ang isyong ito ay tumagal ng ilang buwan sa mga talk shows tulad ng The Buzz at Star Talk. Hindi rin nakaligtas si Dominic sa mga usapan tungkol sa kanyang paglipat ng network o ang tinatawag na network wars. May mga pagkakataon noong unang bahagi ng 2000s na napabalitang may sama ng loob siya sa kanyang home network dahil sa pakiramdam na mas nabibigyan ng prioridad ang mga mas batang aktor. Bagaman nanatili siyang tapat sa ABS-CBN sa mahabang panahon, ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanyang posibleng pag-over the backod sa GMA Network ay naging mainit na paksa sa mga blind items. Ang mga ganitong balita ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng kanyang management at ng producers. Ngunit napatunayan niyang mali ang mga ito sa pamamagitan ng pananatili sa mga programang nagbigay sa kanya ng pangalan. Ika-4 na malalim na kontrobersiya ay ang mga spekulasyon sa paligid ng pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan na si Rico Yan noong March 29, 2002. Bagaman si Dominic ang isa sa mga unang rumesponde at nagbigay ng pahayag, may mga taong nagduda sa totoong nangyari sa loob ng silid sa Dos Palmas Resort sa Palawan. May mga kumalat na maling impormasyon na naging dahilan upang putsayin o paghinalaan ang mga kasama ni Rico noong gabing iyon. Kinailangan ni Dominic na harapin ang publiko sa gitna ng kanyang sariling pagluluksa upang linisin ang pangalan ng kanilang barkada at ibigay ang katotohanan tungkol sa kondisyon ni Rico bago ito pumanaw.
Ang bigat na emosyon at ang pressure mula sa media ay naging isang malaking hamon sa kanyang mental na kalusugan sa panahong iyon. Ikalima, noong mga huling taon, nagkaroon din ng issue tungkol sa kanyang pagpasok sa politika. Noong tumakbo siya bilang konsehal sa ika-4 na distrito ng Parañaque noong 2016, marami ang bumatikos sa kanya at nagsabing ginagamit lamang niya ang kanyang kasikatan upang makakuha ng pwesto. Ang mga kritiko ay naging vocal sa pagsabing kulang siya sa karanasan sa panunungkulan. Bagaman tapat ang kanyang intensyon, ang maruming mundo ng lokal na politika ay nagdala sa kanya ng mga negatibong komento na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon sa showbiz. Ang pagkatalo niya sa halalang iyon ay naging dahilan upang mas lalong pag-isipan ng kanyang prioridad sa buhay. Ang pinaka-emosyonal na bahagi ng buhay ni Dominic na madalas mabalikan sa mga interview ay ang kanyang mga pahayag tungkol sa huling sandali ni Rico Yan. Sa isang panayam sa Point of View at sa mga special na dokumentaryo tungkol sa aktor, ibinahagi ni Dominic na wala silang nakitang kakaiba kay Rico Yan bago ito matulog. Ayon sa kanya, masaya pa silang nagkukwentuhan at nagpaplano para sa kanilang mga susunod na proyekto. Isinalaysay niya ang sakit ng pagkakakita sa kanyang kaibigan na wala ng buhay at ang hirap ng pagtawag sa pamilya nito upang ibalita ang trahedya. Sinabi ni Dominic na hanggang sa huling sandali, ang tanging hangad ni Rico Yan ay makapagpahinga dahil sa pagod sa trabaho. Ang mga pahayag nito ay naging basihan upang mapatahimik ang mga malisyosong chismis tungkol sa sanhi ng pagkamatay ng aktor, na kinumpirma namang dahil sa hemorrhagic pancreatitis. Sa kasalukuyan, si Dominic Ochoa ay masaya at kontento sa kanyang personal na buhay. Siya ay kasal sa isang makeup artist at businesswoman na si Denise Go Ochoa. Sila ay kinasal noong 2010 sa isang intimate na seremonya sa Boracay. Ang kanilang pagsasama ay biniyayaan ng isang anak na lalaki na si Sandro. Ang pamilya Ochoa ay kasalukuyang naninirahan sa isang eksklusibong subdivision sa Metro Manila. Pinili ni Dominic na maging mas pribado ang kanyang buhay pamilya upang maprotektahan ang kanyang asawa at anak mula sa magulong mundo ng intriga. Bagamat tila tahimik ang kanyang karera ngayon, ang sagot ay hindi dahil sa kawalang ng alok kundi dahil sa pagpili ng prioridad. Si Dominic ay naging mapili sa kanyang mga proyekto dahil nais niya maglaan lang ng mas maraming oras para sa kanyang lumalaking anak. Bukod dito, siya ay naging abala sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Isa sa mga pinagkakaabahalan niya ay ang kanilang pamilyang negosyo na may kaugnayan sa distribution ng mga produkto at ang involvement niya sa mga hilig niya tulad ng car racing. Siya ay isang kilalang car enthusiast at madalas lumahok sa mga karera tulad ng Toyota Vios Cup. Ang hilig na ito sa sasakyan ay nagsilbing kanyang escape at paraan upang makihalubilo sa mga taong labas sa industriya ng showbiz. Ngunit hindi ibig sabihin ito ay tuluyan na niyang tinalikuran ng pag-arte. Paminsan-minsan ay lumalabas pa rin siya sa mga teleserye ng ABS-CBN bilang isang batikang character actor. Ang kanyang pagganap sa May Bukas Pa bilang Father Jose at sa iba pang mga seryeng tulad ng Huwag Kang Mangamba ay nagpapatunay na ang kanyang talento ay hindi kumukupas. Ang kanyang pagiging tahimik ay senyales ng pagiging isang veterano na hindi kailangang maghabol ng atensyon ng publiko dahil sa nakamit na niya ang katatagan sa kanyang karera. Bilang pagtatapos, ang buhay ni Dominic Ochoa ay isang magandang halimbawa ng balanse sa pagitan ng propesyon at personal na buhay. Mula sa pagiging isang flight attendant hanggang sa pagiging isa sa pinakasikat na aktor ng kanyang henerasyon na panatili niya ang kanyang mga paa sa lupa. Ang pagsubok at kontrobersiyang kanyang kinaharap ay nagsilbing mga aral na lalong nagpatatag sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng pagpanaw ng kanyang mga malapit na kaibigan at ang pagbabago ng ihip ng panahon sa showbiz, na natiling matatag ang pangalang Dominic Ochoa, isang aktor, isang ama, isang asawa at isang tunay na kaibigan na kailanman ay hindi malilimutan ng masang Pilipino. Ang kanyang kwento ay patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi masusukat sa dami ng parangal, kundi sa kapayapaan ng puso at ang tibay ng mga relasyong binuo sa loob ng maraming dekada.